Naglaro sa ano. Mukha na siyang putik eh. Batang ano pa lang, mga siguro mga 2 years old. Mukha ng putik talaga. Sabi niya, Ama! Sabi niya, halika nga dito, bakit ano ginawa mo dyan? Ano? Ama! Sama ako, huwag mo ko palo Napalam yan. Ayun, ako na ano yun. Pagtawa ka naman yan. Basta ma, huwag mo ko palo Halika nga dito, Ama, basta huwag mo ko palo Sige na, sabi ni nanay. Halika na dito. Talagang mukha na siyang putik, naglaro sa putik yung bata. Yung buong katawan, no? Wala ka nang makita, puro putik lahat yung, ano. So, parang ganun tayo ng mga bata na pinapalapit ng Diyos. Di ba? Ang Diyos hindi ka sasaktan eh. Kapatid, hindi tayo sinasaktan ng Diyos. Tinutulungan pa nga tayo, nililinis ng Diyos. Nag-i-invite siya, kayo. Napakabuti po ng Diyos. Amen? Sa buhay natin kasi, ang plano kasi ng Diyos, mabuti para sa atin, para tayo i-bless. Amen? Ang pagyayaya ng Diyos na paglapit sa Kanya, ay para tayo makabalik sa Kanyang piling at yung pagpapalang inihanda niya ay muli niyang maibalik, ma-restore, mapanatili sa atin kasi yun po yung plano po ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ang pananatili sa kasalanan, hindi ka sasaya. Pansamantala, nililibang ka lang ng mundo, dinadaya ka lang, pero meron kang damdamin nararamdaman, hindi ka masaya. Pero ang ginagawa mo lang, pupunan mo lang sa bagay sa mundo, pero hindi ka pa rin masaya kasi bakit? Kasi nga, parte ng Diyos yun, magiging masaya ka lang uli kung ikaw ay muling makakabalik sa Diyos. Next slide, please. Okay, pangatlo po, sabi niya dyan, return to your ministry. Kumusta na po yung mga ministry po natin? Ministry na po ba yan? Okay. Tandaan po natin, leader man tayo o hindi, di ba? Nilagay man tayo sa proposition o hindi, meron tayong ministry particularly sa ating Diyos. Amen? Ano yung ministry natin? Kapag ikaw ay isang Kristiyano, binibigyan ka ng ministry ng Diyos personally. Ikaw na anak niya na tiniligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ay inaatasan niya na ang kaligtasan tinanggap mo ay maibahagi mo sa iba. Ito po yung pinipigilan ng kaaway. Ito yung pinipigilan ni Satanas kaya tayo hinahanap. Kasi bakit? Alam ni Satanas kapag ikaw ay nasa Diyos at ine-equip ka ng Diyos, sinasangkapan ka ng kapangyarihan ng Diyos, yung lalim ng pag-ibig mo sa kapwa mo, yung lalim ng desire mo na, Lord, gusto kong iligtas to, mangyayari. Yun yung mararamdaman mo kapag inaalagaan po natin yung ating relasyon sa Diyos. Kaya sa pagbalik mo, gusto ng Diyos gamitin ka ulit mightily and effectively. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, hindi piling tao lang ang binigyan ng kakayahan ng Diyos para maging effective sa loob ng church. Amen? Lahat ng Kristiyano na nakakilala, lahat ng Kristiyano na sumampalataya sa Panginoon ay sinangkapan ng Diyos ng kakayahan para maging epektibo sa pagmiministeryo dito sa lupa. Ibig sabihin, ikaw ay sinasangkapan ng Diyos ng kakayahan para yung kanyang salita ay maibahagi mo sa Kanya, para yung tao na yon makaranas din ng kaligtasan tulad ng naranasan mong kaligtasan sa ating Panginoon. Yun yung pinakaunang ministry po natin dito po sa lupa. Amen? Nagawin po natin na gusto kang gamitin ng Diyos. Nalulungkot ang Diyos kapag hindi niya ginagamit. Nalulungkot ang Diyos kapag ang focus mo nasa trabaho lang. Araw-araw, umiikot ang buhay mo sa trabaho lang. Wala ka ng panahon sa Diyos, wala ka ng panahon sa ministry. Nasaan na yung purpose ng Diyos? Yun ba ang purpose ng Diyos sa'yo? Na ubusin mo yung oras mo doon, buong araw mo andun ka na lang, pero maraming tao ang napupunta sa impyerno kasi dapat ginagamit ka ng Diyos doon sa mga kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, na sila ay makakilala makarinig ng salita ng Diyos at sila ay makakilala sa Diyos. Hindi po yun ang plano ng Diyos. Bagamat parte ng ating buhay yung trabaho, dapat ang focus po natin ay yung major purpose ng buhay natin, which is tayo ay magamit ng Diyos para sa iba, para sa kaligtasan ng iba. Yan po yung buhay natin. Huwag tayong madaya ng kaaway, naiikot na lang yung buhay natin maghapon. Bigyan natin ng focus. Kasi yung oras na hiningi ng Diyos, hindi naman po 24 hours, sa Kanya lang eh. Di ba? Dapat, alam nating manage yung oras po natin
O may oras ka sa trabaho, dapat may oras ka rin kay Lord. And dapat yung oras mo kay Lord, dapat unang-unang ilalaan mo yung oras mo. Yung personal na devotion mo, prayer. Di ba? Pagdalo sa gawain. Then the next, yung ibang natitirang oras, gawin mo sa trabaho. Pero ang focus mo ay nakasentro sa ating Diyos. Amen po ba doon? Huwag nating hayaan na lamunin tayo ng sistema ng mundo. Pero yung purpose ng Diyos, hindi natin nararanasan. Huwag natin hayaan na kung huwag tayong pumayag na tagapin na lang na ganito talaga ang buhay. Hindi po ganun ang disenyo ng Diyos. Hindi para maubos yung oras natin dito lang sa bagay sa mundo pero wala tayong nagagawa. Bigyan natin ng panahon. Simulan natin na mag-focus. Balik tayo doon sa ministry. Pagkatapos natin ihilang tawad yung mga pagkukulang, bumalik tayo sa ministry. Personal ministry natin sa Diyos. Yung kanyang pagkatawad sa atin. Amen po ba? Kasi kapag tayo nagamit ni Lord lahat, malaking bagay ang mangyayari. Yung lahat nagwiwin. Yung lahat merong inaalagaan. Hindi na ho tayo lang sa training. Lahat na ng training po nagawa na natin. Ano bang training ang gusto nyo gawin natin? Wala na. Kasi naubos na natin lahat ng training. Di ba? Ano bang training gagawin natin? Nagawa na natin lahat eh. Nagawa na natin. Diba? Bridge illustration, nagawa na natin. One verse evangelism, nagawa na natin. Wordless book, nagawa na natin. Ano ang kulang? Ano po ang kulang? Application. Yun ang kulang sa atin. Hindi tayo kulang ng kaalaman. Sobra na tayo sa kaalaman. Ang kulang lang, application. Paano natin i-apply yung karunungan, yung kaalaman, nalalaman natin, paano natin apply? Umpisahan mong puntahan yung kaibigan mo, kakilala mo. Di ba? Ang pagmiministeryo po, pag-share, hindi lagi si pastor tawagin natin kasi yung kapitbahay ko, share natin. Ano ka ba? Kristiyano ka ba o hindi? Bakit kailangan mo patawagin si pastor? Eh kung naghihingal yan. Di ba? Hintayin pa si pastor. Eh, pastor, daming ginagawa nga po, di ba? Bisi-bisihan ng pastor eh. Di ba? Ikaw yung pinili ng Diyos, share mo na yan. Gawin mo. Kasi pag hindi mo ginagawa, mas lalo ka na-intimidate. Pag ginawa mo yan, masaya sa pakiramdam. Di ba yung mga nagsishare? Pag nag-share ka, ano pakiramdam? Ang saya-saya. Kasi bakit? Meron kasing tao na ligtas. Yung kasiyang nararamdaman sa langit, nararamdaman mo sa puso mo. Yung pakiramdam ng pagse-celebrate sa langit, nasa puso mo yun. Kaya, andun yung kasiyahan. Sabi niya dyan, balikan pakibasa nga po. Ang hirap tumaltal po talaga. Okay, balik po. Bumabalik sa kanina. Ayan, yung word po dyan, pakibasa nga po. Okay, ang sabi niya, balikan mo muli. Kumusta na po yung mga ministry po natin personal? Kumusta na po yung mga ministry natin iniatang po sa atin sa loob ng church? Balikan po natin ulit. Kung tayo ay nanamlahin, pasilahin po natin ulit. Amen? Ito ay hindi natin ginagawa para sa pastor, para sa diakonesa, para sa MA. Di ba? Kung kami man ay gumagawa, hindi namin ito ginagawa para lang sa ibang tao, para sa DS o para sa bishop. Lahat ng ginagawa natin, mababa man, nasa member ka man, ikaw man ay leader, ikaw man ay pastor, ikaw man ay DS, ikaw man ay bishop, ang gagawin mong lahat ng yan para sa kapurihan ng Panginoon. Ang pinapapurihan po natin ng Diyos. Amen. Hello. Hindi sarili natin. Ang sabi yan, we are created for God's work. Nilikha ka para sa gawain ng Diyos. Pahuli na lang po. Ano pa ba yan? Ayan. Efeso 2:10. Pakibasa nga po. Nilikha sa pamamagitan ng Kristo Jesus upang, ano sabi? Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa man. Una, imagine nyo. Diba? Lulikha ka ng Diyos. Ang plano pala ng Diyos, lilikhain kita dyan. At habang hinuhog ka ng Diyos, nilalagay na ng Diyos, gagamitin kita. Gagawin kitang pastor ng IMM. Ikaw yung magiging kapalit ni Pastor Manny. Hello? Yung plano ng Diyos, di ba? Kasi sabi niya dyan di ba? Yung mabuting bagay, nilagay na pala sa inyo ng Diyos, di ba? Noon pa man,
Ano ba yung word na ginamit? Noon pa mang una. Ibig sabihin, di ba? Nag-uumpisa ka pa lang mabuo, kasama na dyan yung mga magagandang plano ng Diyos. Next. Wala na pala. Sorry. Ito po yung mga bagay na napakahalaga. Pero, alam niyo po, hindi ito mangyayari kung may mga bagay pa tayong hindi natin na isusuko sa Panginoon. May mga bagay pa na iingatan sa buhay. Mga kapatid, it's time na isuko natin ito. Ay, sorry. It's time na ibigay natin sa Panginoon. Diba? May mga personal tayo alam natin sa buhay natin mali. Ilapit natin sa Diyos, ibigay natin. Yung mga pagkukulang natin, yung mga kasalanan natin nagagawa, yung mga hindi natin pagtupad sa ministry, kasalanan po yun. Kung hindi natin pagtupad mga kapatid. Kasi sabi sa Biblia, nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ginagawa. Sabi ng Biblia, ito'y isang kasalanan sa Kanya. Alam mo mabuti ang ministry kasi maliligtas yung mga tao, hindi mo ginagawa. Eh di kasalanan yun sa'yo. Diba? Sabi ng Biblia, hindi naman ako eh. Diba? Sinasabi ko lang. At yun po, accountable po tayo lahat nun. Nawa po, itong message po na to, tinuunan din sa puso natin. Umpisahan natin makabalik. Kasi alam niyo po, nakikita niyo po pinalagahan ng church natin. Ito yung dahilan. Diba? Kailangan natin kumilos. Pag wala tayong ginawa, pag hindi natin binalikan yung ministry natin, kapag hindi natin tinignan yung sarili natin sa mga bagay na kailangan i-ayos ng Diyos, walang mangyayari. Kung gusto natin mangyari, umpisahan natin sa ating sarili ang pag-aayos. Amen? Kagaya ni David, nung bumalik siya, isinuko niya ang sarili niya sa Panginoon. Ganon din po tayo. Suko natin. Pag tayo magtira, alam naman ng Diyos yan. At sa ating pagsusuko matutuwa ang Diyos, ano gagawin ng Diyos? Uhubugin ka niya uli, aayusin ka niya uli, lilinisin ka niya uli, ihahanda ka niya uli para doon sa digmaan, sa gawain hinihatag niya sa iyo. Kasi gusto ng Diyos na matupad, mangyari sa buhay mo yung kanyang purpose, yung kanyang plan. Amen? Bawat isa may plano ng Diyos. Bawat isa gustong gamitin ng Diyos at magpagamit po tayo para sa kapurihan at kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. So bago po ito tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Papasalamat kami, Lord, sapagkat naririyan ang iyong mga salita upang kami ay ituwid, upang kami ay paalalahanan, upang kami, Panginoon, ay muling makabalik doon sa ministeryong maaaring napabayaan na po namin. Mga ministeryong maaaring hindi namin napapansin na. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kami, Lord, doon sa panahon na hindi po namin binigyan ng pansin, hinayaan lang po namin na dapat sana, Lord, ay ginagawa po namin na may buong kahusayan, buong sipag, buong tsaga. Lord, sa umaga po ito, siyasatin mo po, Lord, ang puso ng bawat isa po sa amin. Ano man po, Lord, yung mga pagkukulang, ano man yung mga nakikita mo po mga kasalanan sa buhay po namin, sa puso namin, sa aming pagkatao, sa aming personal na buhay. Lord, dalangin ko po, patawarin mo po kami. Aming dalangin, Panginoon, Lord, ikaw'y kumilos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa mga panahon na hindi po namin nagampanan yung mga tungkulin po namin. Yung personal na ministry po namin sa iyo at yung mga ministry inaatag mo po sa amin sa pamamagitan ng simbahan namin kinabibilangan. Lord, naririto po kami, lumalapit po sa iyo at humihiling na sa aming buhay kumilos ka. Muli mo pong iayos ang buhay po namin. Muli mo pong palaguin ang aming pananampalataya. Muli mo pong palalimin, Panginoon, ang aming personal na relasyon. Ugnayan po sa iyo na kung saan ito po yung nais ko po. At muli mo po kaming hubugin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at sangkapan ng kalakasan upang kami, Lord, muli maglingkod, makabalik sa pagmiministeryo na siyang pangunahing layunin mo po sa buhay namin nung kami tawagin mo.
nung kami iligtas mo po. Muli mo kami magamit. Muli mo pong paunlarin ang mga gawain, ang mga cell group, ang mga cell leader. Lord, i-equip mo po, Panginoon. Bigyan ng sigla, ng saya sa paggawa, Panginoon, ng mga ministeryo. Maramdaman po nila yung kasiyahan. Andun yung kagalakan na nakapag-ministeryo, nakakapaglapit, nakakapag-serve, nagagamit mo po, Lord, ang kanilang buhay. Lord, kumilos ka po sa iglesia po ito. Sa bawat isa po sa amin. Sangkapan mo po, Lord, ng iyong kapangyarihan. I-equip mo po. Hubungin mo po upang kami gumawa na sama-sama. May Lord sigla. May pagnanasang, Lord, yung mga tao patuloy na makilapit po sa iyo. At sa aming buhay, sa lahat ng aming gagawin, ang kapurihan at karangalan ay mapasa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay po namin na gagamitin mo po. Ikaw ang Diyos na magsaayos ng mga mali na mayroon sa aming buhay. Mga sistema, mga nakasanayan na mga mali sa aming buhay na kung saan nako-compromise yung aming pagiging Kristiyano, na kung saan napapabayaan yung aming mga pananampalataya. Iayos mo po kami muli. Iayos mo po ang aming puso. Iayos mo po ang aming buhay. Upang, Lord, magamit mo po kami muli gaya ng pagsasaayos mo po sa buhay ni David. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng iyong salita. Maingat po namin ibinabalik lahat ng papuri at lulhati. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Salamat po, Pastor, sa mapagpalang mensahe. Mamaya po, magkakaroon po ng finance report after kung isagawa yung 5 piso mula sa puso. Dako po tayo sa tithes and offering para po sa encouragement. Tinatawagan po si Brother Ray Lazada. At mamaya po sa paglilikom ng handog ay ating pong usher, Brother Albert Jacinto. Hindi po mga kapatid, ang ating pong tithes and offering po ay matagpuan sa Pangalawang Korinto sa chapter 8, verse 12. Sinasabi ko rito na sapagkat kung bukas sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kakayanan. Hindi niya ihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. So kapatid, magbigay po tayo ng na sa ating kalooban po kung pag-ibig. Pag-pray po natin mga Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa mga ating po natin Panginoon sa mga napagbigay at pinapagbigay tayo. Kagaya mo po sa amin sila Panginoon, bigyan mo po sa amin sila ng anak buhay upang may balik po Panginoon yung mga hindi po kalooban. Magamit po sa amin ito sa amin sa Panginoon ng Jesus. Amen. Ngayon po, idako po natin 5 piso mula sa puso ang project po ng finance.
O para po sa finance report, natawagan po natin Sister Laarni Acosta. Good morning po sa ating lahat. In behalf of Sister Jonin po na nagpapahinga at nagpapagaling po, ako po muna ang bibigay sa inyo ng financial report po para sa buwan po ng June. Ang income po sa Sunday worship is 3,249. Midweek service po, ang pumasok po ng pera po ay 1,435. Ang total tithes po is 21,340. So ang total income po na pumasok sa buwan ng June is 26,024 pesos. Ang ating pong expenses, ang ministry assistant, ministry expenses, breakdown as follows. Worship and music supplies is 700. Ang mission po natin is 1,003. Kalkab po is 500. Dito ko po, sa Kalkab ko po, yung magkaroon po ng programa ang tribo, tawag po dito, nagpa-diesel po tayo. Ipinasok ko po ito sa Kalkab para po magkaroon po ng amount ang po ng Kalkab. Ang program po is 500. Ito po yung ginastos natin sa Father's Day. Ang paggawain po is 2,580. Bakit po? Baka po may magtanong, bakit po malaki? Kasi po, ilang beses po nagpabalik-balik po si chairman ng ating pastor po sa Jabez. Kasi po tayo ay nag-register po, pinaregister po natin yung van kasi expired na po siya ng June. Pero wag po kayong mag-alala dahil nakapag-rehistro po ito kasi hindi pa lang po natin nakukuha yung papel. Ang alam ko po, Pastor, ay mayroon pong problema sa Chairman, sa ating pagta-transfer. Transfer po kasi natin yung ating bank from sa ating chairman po, magiging pangalan po ngayon ba natin ay under kay Pastor. So nagkaroon po yata ng problema dahil hindi po ang una pong isa sa Parañaque, wala pa po sa Parañaque yung papel. Yun po yung pagkakasabi po ni James. Pero naparehistro na po yan. Inaantay na po yung papel, opo. Pero yung pong ating registration, meron na pong kopya si James. Ano po yun? Ang building, property, and equipment, this accounts consists of water. Ang ating pong water bill is 1,000. Internet po is 900. Ang miscellaneous expense is 375. Labor and maintenance, church leader is 1,125. Other payable consists of pastor money allowance, 10,000. Pastoral Myla allowance is 1,000. 25% church share is 1,000. Transportation expense, motor gas po ito. Ni Pastor, pag umaattend po siya ng mga meeting, is 350. Payment to CE is 1,000. Baka po magtaka, bakit po mayroong 1,000 payment to CE? Ito po ay pinambayad doon sa 25% na ayaw natin ni Pastor na magkaroon ng bungi. Since wala pong kaperahan ng ang church, nag-abono po ang CE. So ang total expenses po natin is 22,330. So, kung ima-minus nyo po yung actual current month o yung total income plus the total expenses, ang matitira po ay 3,694. Okay, statement of changes in equity for the period of June 1 to June 30, 2024. So, noong May 31 po, meron pong pera na 3,689.
plus yung net income po natin ngayon na 3,694. Ang total po is 7,383. So wala pong withdrawals na nangyari nung buwan ng June. So ang ending balance po natin is 7,383. Baka sabihin nyo, ay malaki po pala ang pera ng church na naiwan. Baka po paghalaman niyo po ako. Dahil po yung ating kuryente ay lagpas na po sa due date. Binayaran po natin yung 7,400 something po. So meron pang negative po yan, makikita nyo. May deposit po tayo. Total cash on hand and cash in bank as of May 2024. Cash on hand is 7,383. Sa cash in bank po is 30,331.13. So ang total po is 37,714. Why malaki po yung ating cash in bank? Ang ating pong Sister Elaine ay nagpadala po ng 25,025. Ito po ay diniretso sa bangko, kaya hindi niyo po makikita dito sa ating financial report. Pero nakapasok po siya as tithes. Pero po dito sa ating ay hindi po ipinasok. Kasi po yan ay diretso sa bangko. Ito po yung mga kapatid na nagbigay ng mga ikapo sa buwan ng June 2024. Pakitignan nyo na lamang po. Ngayon, kung wala po dyan yung pangalan nyo, alam nyo na po. Ibig sabihin, hindi kayo nag-fight. So, ang total tithes po natin ay 46,365. At yung 25,025 ay nasa bangko po. Sa ating pong mission part sa San Isidro, Sunday worship po ay 994. Less expenses po, salaries expense 200. Nag-van parking po tayo, yung po isang linggong collection po doon, ibinayad po sa van 90 pesos po. So, van registration po tayo ng 2,000. Wala pong kaperahan noon sa that time ang church po natin. So, meron pong kulang na 2,000. May pera naman po ang San Isidro. Kaya doon po muna kinuha yung 2,000 na 12,000 po yung ating registration sa van. So, nagkaroon po ng net loss ang ating ang San Isidro ng 1,346. Ang calculation po, beginning balance, May 2024 ay meron po natira 2,356. At less net loss ng 1,346. So, meron po pera ang mission point natin ng 1,010 pesos. Ito lamang po at marami pong salamat. Salamat po, Sister Laarni. Mamaya po, after po natin umawit ng victory song ay mag-stay po muna sa upuan dahil may pamigay pong books ang Pastor Manny. Mamaya po after po ng victory song stay lang po tayo sa mga chairs natin para po ipamigay yung mga books. So mamaya po, gagawin po natin, bibigyan ko po kayo ng book. Yung book po dyan sa, ito na pala, nakaano. So ito po ay, lagi po tayong pasalamat po tayo kay KMD. Same as Council Jovic Ramos, Kasi lagi po ako binibigyan ng book talaga. Kay John Beaver po. Bali, pakilala po natin to. Bali, pangatlo na to di ba? Okay, binabasa niyo po ba yung mga book na binibigay po natin? Baka naman po nai-stack lang po ito kasi sayang, Actually, nakakatuwa ang ministry ni John Beaver kasi meron siyang rito, pagdating sa Pilipinas, ito po ay isinasalin sa wikang Tagalog. Actually, ang original po nito ay, po nito, imprenta ay English. So dito po, ang gagawin po nila ay
mag-iimprenta na, nakasali na po sa Tagalog. So ang sumunod na book po, ano po ba yung huling book na ano po natin? Yung una yun. Pangalawa, yung kulay ano, yung kulay black. Alam ko meron pa dito eh. Okay, tingnan lang po muna natin. Okay. Lasing na po yung ano natin. Ito po yun, oh. Ayan, hindi niya yata binabasa eh. Meron po kayo dito, nabigay po ako nito. Lahat po nabigyan. Actually, ito po nandito, tira po natin ito nung nakaraan. So, ganun pala ng pagpaparangal. Lahat po meron dito. Okay. So, bali ito po yung may sticker po yun. Actually, pagka may book po dito, ang una nabibigyan, member. Ano? Yung natitira, pinamimigay na lang po natin sa iba. So, ang pamagat po ngayon na susunod na libro ay Ang Pagkamangha sa Diyos. So, after po mamaya mabigyan po kayo, huwag po muna kayong lalabas kasi kailangan po natin mag-picture. Ano, para i-send po natin kay, ang hinihingi lang po ni Pastor Jovic ay meron siyang may report na ipinabigay yung libro. Okay? So, pagka binigyan po kayo, dito po tayo, stay muna, papapicture po tayo dito. So, ilamang po at basahin po natin itong mga book po na ito. Salamat po, Pastor. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Gamitin po natin ang ating closing song for God's sake. Sa isang malayang pagpupuri at pagsamba, sa iyo po mga salita na aming pinag-aralan, nag-remind po sa amin na ikaw ang Diyos na nais mo po ay patuloy na kami ay manatili sa iyo. Muling bumalik sa ministeryong inaatang po sa amin at magamit maintindihan and effective. Lord, dalangin ko po, hubugin mo po ang aming buhay. Patuloy mo pong ayusin ang sistema, mga maling bagay na nakasanayan po namin. Lord, kundi ang mo po sa kalooban mo po, ang bawat gawa ng aming kamay, ang lahat ng aming gagawin, na makapagbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, bigyang kalusugan ng bawat isa, ingatan, ilayo sa anumang pong uri ng karamdaman, maging sa anumang kapahamakan ng iyong pag-iingat, paggabay, ang patuloy na maranasan ng aking mga kapatid at ang iyong pagpapala sa buhay, sa mga trabaho, sa mga business, sa mga pinagkakakitaan ng bawat isa. Pagpalain mo po. At sa aming puso, Panginoon, ay hubugin ang katapatan, Panginoon, na maging tapat kami, Lord, sa pagkakaloob ng aming mga tithes and offering, na kung saan, Lord, ang mga
Lord, pinagkakaloob namin ito ay ginagamit para po, Lord, sa iyong mga gawain, sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa. Maging bahagi po ang bawat isa. Maging tapat po ang bawat isa upang ang biyaya, Lord, na iyong pinagkakaloob ay lalo pang dumaloy ng sagana sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, salamat po sa umaga po ito, sa aming natapos na gawain, at ipahintulot mo po, O Diyos, na maranasan ng bawat isa ang iyong mayamang pagpapala sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong abang lingkod. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya kay Narin. Ang pakikipisan ng diwang banal ang siyang sumaating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless po. Muli po nating awitin ang For All of That, tayo po'y magkamay.